Ano klaseng buhay ito? Nasasante na ako. Wala pa akong mapupuntahan o maihingi ng tulong. Ay, itong lupa. Mapapasakit sana eh. Kung hindi lang namatay ang buong pamilya ko dito. Ano ba namang kamalasan to nangyayari sa akin? Teka, may nakasunod ba sa akin? May tao ba dyan? Mukulasing talaga ako. Ay naku, saan naman ako kayo matutulog? Ano? Ano to malalim na hukay? Wala ito dito kanina. Paano? Iho, nawawala ka ba? Sino yun? May sumusunod ka sa akin. Sino kayo? Gusto mo bang matulog na? Baliw yata to. Napakadumi. Teka, siya ba ang nagukay? Gusto mo na bang matulog? Hindi. Tumayo ka sa akin. Ano ito nararamdaman ko sa paa ko? Bangkay! Buhay na bangkay! Tulong! Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter, at sa ating mga tagapakinig. Pinadala ko ang sulat na ito para iparinig sa mga subscribers ng channel na ito ang aking nakakatakot na experience noong 1 taon pa lang kaming kasal ng asawa ko. Itago niyo na lang ang pangalan ko bilang Olive at ang aking asawa bilang Ben. Noong araw na una pa lang kaming kinasal, napagpasyahan naming bumili ng lupa sa isang sakahan para doon manirahan. Alam kasi ni Ben na masyadong sensitibo ako sa mga maiingay at polluted na lugar. Lipat namin ang simula ng isang trahedya. Hindi na sana ako magpupumilit. Ang pangyayaring ito ay isa sa mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Isa ako sa mga taga-subaybay sa channel na ito at ngayong pinili na ang aking liham, sana'y hindi lang kayo maaliw, matakot at panindigan ng balahibo, kundi maging maingat din sa mga lupang inyong tutuluyan. Siguraduhin ninyong walang aswang na nakalibing dito. Mahal, matagal pa ba bago tayo makadating? Hindi naman mahal. Bakit? Nainip ka na ba? O nainitan? Hindi. Excited lang kasi ako makita ang binili nating palayan. Tsaka ang ganda dito. Malamig ang simoy ng hangin at hindi masakit sa mata ang sikat ng araw. Talagang nakakapagpakalma sa sistema ko. E di, hindi mo na rin ako palaging aawain yan. Sabi mo, kumakalma ang sistema mo dito eh. Aba't ibang usapan yan. Oh, narito na tayo mahal. Sandali ha, aalalayan kita. Dahan-dahan lang. Maraming salamat. Ang ganda dito. Ito talaga ang dream kong tutuluyan natin. Masaya ako dahil nagustuhan mo. Maraming salamat sa pagsang-ayon mo sa plano ko. Akala ko nga hindi natin ito magagawa dahil tutol ang nanay mo. Siyempre, kung saan mas masaya ang asawa ko, doon ako. Tsaka maiintindihan yun ni nanay. Ngayon lang yung magtatampo sa akin eh. At isa pa, pipiliin ko talaga ang gusto mo dahil ika nga, happy wife, happy life. Ewan ko nga sa'yo. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Di mo na ba ako mahal? Yan, sapat na ba para masagot niyang mga tanong mo? Teka, nagnanakaw ka na ng halik? Asawa naman kita. At dahil dyan, makakaisa tayo mamaya. Hoy Ben, marami tayong aayusin pa. Makakahintay yan. Isa. Ben, pasaway ka. Tumakbo ako papunta sa kubo ng akmang yayakapin niya ako. Nang dumating na ako sa harap ng kubo, napangiti ako dahil ito ang gusto kong disenyo at laki. Hindi maliit, hindi din sobrang laki. Sakto lang. Napatingin ako sa palayan at sa matabang lupa. Ang ganda ng lupa dito, kaya ito ang napili kong bilhin. Tama ka. Talagang mapapansin na hindi polluted ang lupa. Asya, halika na muna sa kubo. Kumain muna tayo. Mabuti may niluto akong pagkain kanina. Talaga? Alam mo talagang nagiging monster ako kapag nagugutom. Maging monster ka sa higaan mamaya. Ben!
Babatuhin ko na sana siya ng tsinelas ko nang may marinig kaming pagkatok. Napakunot noo ako dahil alam naming wala kaming inaasahan na bisita ngayon. Hindi pa din namin nasasabihan ang nanay ni Ben kung saan kami tumitira ngayon. Kahit ang mga magulang ko hindi din alam. Napatingin ako kay Ben na dahan-dahang tumayo at pumunta sa pintuan. May maliit na butas ang pintuan kaya doon muna siya dumungaw. Kuya Pio? Pio? Teka, yung matagal mo nang nawawalang kapatid? Kuya Pio, nandito ka. Ano nangyari? Ito sabi ko na nga ba, ikaw ang nakita ko sa malayo eh. Dito ka pala nakatira. Matagal ka na namin hinahanap. Pati si nanay. Teka, alika, pumasok ka muna. Dito tayo sa loob mag-usap. Nako, hindi ba nakakahiya sa dalaga? Asawa ko siya, si Olive. At matagal ka na niyang kilala. Kinakwento kita sa kanya. Tama si Ben. Huwag kang mahiya. Halika, pumasok muna kayo. Saktong kakain na kami. Ay, maraming salamat ha. Pumasok na kami ng kubo. Habang naghahanda ako ng pagkain, palihim kong pinagmasdan si Pio. Halatang galing pa lang siya sa sakahan. Madudumi ang kamay at paa at kahit na ang kamiseta niya ay may mantsa ng lupa. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na umuwi? Nakakain ka ba na maayos? Nahihiya na akong umuwi sa bahay. Alam mo namang galit na galit sa akin si nanay. Simula na magbulak-bulak ako, imbis na mag-aral. At hindi ko din alam kung paano kaharapin eh. Tinakawan kita ng malaking pera. Kuya, matagal na yun. Nakalimutan ko na yun. Pati rin si nanay. Alam mo bang palagi kanyang hinahanap? Napunta nga sa pagpapahanap sa'yo sa mga pulis eh. Eh kung alam ko lang. Kuya, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang umuwi sa bahay. Paniguradong mas masaya si nanay kapag nakita ka niya. Nakita kong napatungo si Pio. Nilaro niya ang kanyang daliri sa nakangiting tumingin sa kanyang kapatid. Si Ben naman, malugod na hinihintay ang sasabihin niya. Sa totoo lang, wala akong matutulian ngayon eh. Ayos lang ba? Dito muna ako. Natanggal ako sa trabaho eh at hindi ko alam kung saan muna ako magpupunta. Abato naman, babawi ako sa'yo at sisimulan ulit natin na ayusin ang pagsasamahan natin. Kuya, huwag kang mag-alala. Bukas ang pintuan namin sa'yo. Tama si Ben. Magstay ka muna dito. Mabuti na lang talaga nakita mong kapatid mo kanina. So ano pala naging trabaho mo? Isa akong magsasaka sa isang lupa sa kabilang bayan. Pero namatay ang may-ari ng lupa eh. Kaya nawalan ako ng trabaho. Talaga? Pasensya na talaga kuya. Hindi talaga namin alam. Sana hindi pa uli ang lahat. Hindi, ayos lang. Masaya akong nakita kita. O siya, sige na, kumain na tayo. Huwag kang mahiya kuya. Maraming niluto ang asawa ko. Tama si Olive. Sige na kuya, kumain ka na. Napakunot noo ako nang hindi siya kumain. Nakatingin lang siya sa pagkain namin. Tumingin ako kay Ben at pareho kami ng reaksyon. Tinapik ni Ben ang balikat ni Pio. Nauna siyang tumingin sa akin at nakaramdam ako ng kaunting kilabot sa paraan ng kanyang pagtitig. Tumingin siya kay Ben at ngumiti. Busog na ako. Kumain na ako kanina. Kain na lang muna. Sigurado ka? Baka hindi ka nabusog. Ayos lang. O siya, lalabas muna ako ha. Magpapahangin lang muna ako. Kumain na kayo. O sige. Basta sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka kuya ha? Oo, Bena. Salamat ulit. Parang may kakaiba sa kapatid mo. Anong ibig mo sabihin? Parang nahihiya siya sa atin. Nakita ko naman sa ekspresyon niyang gutom siya. Bakit hindi siya nakisalo sa atin? Siguro hindi pa siya nagbubukas ng loob sa atin. Kaya mo, sa mga susunod na araw, hindi na siya mahihiya. Tumango na lang ako at binigyan siya ng ulam. Napatingin ako sa labas ng bintana. Magagabi na pala. Sumapit na ang gabi at napag-isipan namin ni Ben na sa labas kumain. Maliwanag din kasi ang sinag ng buwan kaya magandang tignan ang palayan.
Ang mga dahon ay parang mga maliliit na bituing kumikislap. Nakita ko si Pio, nakatingin sa buwan, kaya lumapit ako. Kuya, halika. Magluluto kami ng barbecue na isda ni Ben. Anong pakiramdam ng maging balaya? Ha? May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, baka gusto mong kumain na. Huwag kang mahiya. Ayos lang ako. Kumain na ako. Kumain ka na? Hindi kita nakita. Alam mo kung nahihiya ka, huwag na. Kung kay Ben ka nahihiya, sinasabi ko sa'yo matagal nang nakalibing ang nakaraan ninyo. At kung ako, nako, hindi dapat. Parang pamilya na din ang turing ko sa'yo. Oo, alam ko, Olive. Kailangan ko lang ng oras. Sorry. Pasensya na kung masyado akong pumapagitna sa inyo. Sige, kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako o ang kapatid mo. Tumango lang siya kaya tumalikod ako. Pero habang naglalakad ako papunta sa kubo, nararamdaman ko ang matatalim niyang titig sa akin. Kaya mabilis akong lumingon para kumpirmahin yon. Nagulat ako nang makitang nakatingin sa akin si Pio ng malademonyo. Napapikit ako at tumingin ulit sa kanya pero ngayon nakatingin na ulit siya sa buwan. Dumagundong ang dibdib ko nang maalala ko ang paraan ng pagngiti niya sa akin. Oh, may problema ba? Bakit parang namumutla ka? Wala. Ayos lang ako. Dahil lang yata sa lamig. Talaga? Mag-jacket ka muna. O gusto mo, sa loob na muna tayo kumain. Sa loob? Naalala ko na naman ang nakakakilabot ng ngiti ni Pio kaya napatango ako. Sige, medyo malamig na din eh. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo naman, wala to. Tumango si Ben at inalalayan ako papasok ng kubo. Habang inaayos ni Ben ang hapagkainan, hindi pa din mawala sa alaala ko ang nakita ko kanina. Sandali lang, mahal. Aayain ko si kuya kumain. Sinabihan ko na kanina. Sinabihan mo na? Talaga? Bakit hindi pa siya pumapasok? Ang sabi niya, kumain na daw siya. Talaga? Yung kamote kanina? Maliit lang yun Kumain siya kanina? Oo, nakita ko. Ay, kung hindi pa siya handa na pakisamahan tayo. Di bale, hindi ako susuko. Alam ko magiging close ulit kami. Tama. Halika, kumain na tayo. Tirahan na lang natin si kuya ng ulam at kanin. Sige. Kumain ka na rin, mahal. Nang matapos na kaming kumain, agad akong napalatag ng higaan dahil nakakaramdam na daw si Ben ng matinding antok. Inayos ko ang higaan namin pati na din ang kay Pio. Papasok na lang yun si kuya. Wag mo na munang ilak ang pintuan sa salas. Dito na lang muna sa kwarto. Ang aga mo naman ngayon matulog Kanina sabi mo gusto mo akong maging monster. May ewan ko nga eh. Pero gusto ko baka bukas. Pero kasi mahal, inaantok na talaga ako eh. Ikaw ba? Baka sa sobrang pagod kaya inaantok ka na. Matutulog na din ako. Aayusin ko lang yung ibang gamit sa sala. Sige mahal Good night. Good night, mahal. Hindi pa man nag-iisang minuto, nakatulog na si Ben. Napangiti ako dahil sa amo ng kanyang mukha. Marahan kong inayos ang buhok niya bago tumayo muna para pumunta sa kusina. Hindi pa din pumapasok si Pio kahit na ang pagkain na iniwan namin ay hindi pa nagagalaw. Dumungaw ako sa bintana at hinanap si Pio. Nakita ko siya sa gitna ng palayan. Nakatingin pa din sa napakalaking buwan. Anong ginagawa ni Kuya Pio doon? Parang kanina pa siya nakatingin sa buwan. Kasabay ng ungol ng aso ay ang paglingon sa akin ni Pio. Napakaseryoso niya at halata sa ekspresyon niya ang hinanakit. Napaatras ako sa nakita ko at mabilis na pumunta sa kwarto. Ben? 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 Gising ka pa?
Nakailang gising na ako sa kanya pero hindi pa rin siya gumigising. Wala akong nagawa kundi isarado ang pintuan ng kwarto at hintayin na dumating ang umaga. Kinabukasan, nagising ako sa haplos ni Ben sa mukha ko. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog kagabi pero ang pakiramdam ko, puyat ako. Good morning, mahal. Halika, kumain na tayo. Good morning. Anong oras na? 6:00. Bakit? Wala. Si Kuya Pio? Naroon. Katatapos lang kumain. Hinintay kita magising para sabay tayo. Salamat, mahal. Sige, kain na tayo. Inalalayan ako ng asawa ko na tumayo. Nang papalabas na kami ng kwarto, hinawakan ko ang laylayan ng damit ni Ben kaya napalingon siya sa akin. Bakit, mahal? May sasabihin ka? Wala. May bumabagabag ba sa'yo? Kasi kagabi nasa gitna ng palayan si Kuya Pio. Hindi ko alam kung bakit hanggang gabi nandun siya. Nakwento niya sa akin. Ang sabi niya, madalas siyang maglakad-lakad para magpahangin muna at makatulog. Mabutit nagkausap na kayo. Oo, medyo nagiging open na siya sa akin. Well, masaya ako dahil nagtitiwala na ulit siya. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Nakaramdam ako ng gaan sa dibdib ko nang marinig ko yun. Pumunta na kami sa hapagkainan at nadatnan namin si Pio na nakatingin sa wedding photo namin. Kuya, nabusog ka ba? Kakain pa lang kami. Oo, maraming salamat ha. Magandang umaga, Olive. Magandang umaga. Mamaya pala magsisimula na ako magtanim ng palay. Saktong itong tamang buwan ng pagtatanim. Tutulong ako, mahal. Sigurado ka? Ayos lang naman kung ako lang. Oo naman, ayos lang. At saka may experience na ako sa pagtatanim ng palay. Ayos lang din ba na tumulong din ako? Pwede rin, kuya. Mas mapapadali ang trabaho natin kasi 3 tayo. Kaya mo, kuya, may hati ka kapag nag-ani na. Baka gusto mo rin bumili ng lupa pag nagkataon. Tanging ngiti lang ang naging tugon ni Pio. Nagsimula na kaming kumain ni Ben. Kuya Pio, napansin ko lang. Gusto mo bang magpalit ng damit? Meron ang kapatid mo dito. Medyo luma na kasi ang damit mo. Ayos lang. Hindi na. Mas komportable na ako dito sa suot ko. Sige. Pero kapag may kailangan ka, sabihan mo lang kami. Pinagmasdan ko ang damit niya. Talagang gusto ko na siyang offeran ng pampalit. Pero ayaw ko siyang pilitin. Nang matapos na kaming kumain, naganda na kaming magtanim ng palay. Nang tumapat ang araw sa aking balat, hindi ko halos maramdaman ito. Ang sariwa din ng hangin. Layo-layo natin. Nakakunot noo lang ako habang tinitignan ng 2 magsasaka na tumakbo papunta sa kanila. Ano ba yung nakita nila? Parang takot na takot. Kumuha na ako ng palay at sinimulan ko ng itanim ito sa malambot na lupa. Saktong umihip ang malakas na hangin kaya natangay ang sombrero ko. Ay, dapat pala itinali ko to. Teka, ano itong mga pulang ribbon? Ben, tingnan mo to. Mahal, ano yun? Ano problema? Bakit may pulang ribbon dito? Nasa bandang katapusan ng lupa natin. Baka ito yung nakwento sa akin ni nanay na pamahiin kapag nagtatanim. Nilalagyan raw ng pulang tali para maiwasan ang paglapit ng mga maligno o malas sa palayan. Talaga? Mukhang ayaw na ayaw nga nilang malapitan ng malas ang ani nila. Ang daming ribbon, oh. Oo nga eh. Pero hindi naman lahat totoong ganyan. Pamahiin lang yun. Nasa sa atin naman kung paniniwalaan natin yan. Pinagmasdan ko ang mga telang pula. Napunta ulit ang tingin ko sa mga kubo na malapit sa amin. Biglang nakaramdam ako ng matatalim na tingin sa akin kaya lumingon ako at nakita ko ulit si Pio na nakamasid sa akin. Napayakap ako sa sarili ko ng kasabay noon ay ang malamig na ihip ng hangin. Napatingin ako sa langit at mukhang uulan. Imbis na pansinin ko ang kakaibang nararamdaman ko, lumapit ako
sa asawa ko. Mahal, mukhang uulan na. Sumilong muna tayo. Oo nga, no. Pero maganda rin sana habang umuulan magtatanim tayo. Pero tingnan mo, napakakapal ng ulap. Halatang bubuhos talaga ng malakas ang ulan. Sumilong muna tayo. Sige. Kuya, liga muna. Mukhang uulan na, oh. Dinala na namin ang mga gamit namin pabalik sa kubo. Nang makasilong na kami, saktong bumuhos ang napakalakas na ulan. Halos dumilim ang paligid sa lakas nito at unti-unti na ding lumalakas ang hangin. Diyan ka lang, Kuya Pio. Pumasok ka. Malakas ang ulan. Di, ayos na ako dito. Matagal-tagal na din kasing hindi umuulan dito eh. Naku, pumasok ka na. Malakas ang ulan. Nakita kong napabuntong hininga si Pio at tumingin sa malayo. Lumapit ako kay Ben at hinawakan ang kanyang braso. Mukhang hindi niya muna gusto pumasok. Hayaan mo, papasok na lang siya mamaya niyan. Sige, mukhang ayaw rin niya eh. Halika, magluto na muna tayo ng pagkain. Tumango ako at pumunta na kami ng kusina. Habang naggagayat ako ng patatas, hindi ko mapigilang punahin si Pio. May kakaiba ka bang napapansin sa kapatid mo, Ben? Ha? Wala naman, bakit? Kasi minsan nakikita ko siyang nakatingin sa akin ng masama. Hindi ko alam kung galit siya o ganun lang ang ekspresyon niya. Mahal, sigurado ka ba? Di mo ba guni-guni lang? Kasi wala ako nakikitang ganyan. Hindi ko alam. Minsan hindi ako komportable. Pero naiintindihan ko. Baka dahil ngayon ko lang siya nakilala. Lumapit sa akin si Ben at niyakap ako mula sa likod. Hinalikan niya ang braso ko. Mahal, alam kong hindi ka komportable sa kapatid ko at nangihingi ako ng sorry. Pero hindi na naman magtatagal, babalik na yung kapatid ko kay nanay at doon na muna siya maninirahan. Okay lang, naiintindihan ko. At saka magkapatid kayo. Alam kong mabait din siya tulad mo. Tama ka. May mga nakaraan lang kaming hindi maganda, pero mabait ang kapatid ko. Matapos niya akong paliwanagan, nagpatuloy kami sa pagluto. Buong araw, nasa loob lang kami ng kubo. Hindi na din kasi tumitila ang ulan. Pagsapit ng gabi, unti-unting naging kalma ang paligid. Mukhang napagod ka ulit, mahal. Titiklop na naman ang mga mata mo. Nakakapagtaka nga eh. Palagi na lang ako agad dinadalaw ng antok pagsapit ng gabi. Di naman ako ganito dati. Lumalalim na kasi ang gabi. Pero ang aga pa. Hindi ko na talaga malabanan ng antok ko. Mahal, mauna ako matulog ha. Sige, ihahatid kita sa kwarto. Gusto ko na din matulog. Wala akong nagawa kundi sumunod sa asawa ko. Hindi pa din ako komportable na mapag-isa kasama si Pio. Nang makarating kami sa kwarto, agad siyang napasalampak sa higaan at humilik. Ganon kabilis? Hala, may huhugasan pa pala akong plato sa kusina. Lumabas pa ulit si Kuya Pio. Ay, baka nagpapahangin ulit. Ano yun? Teka, parang may dumadaan na tao sa likod ng bahay. Nagsimulang dumagundong ang puso ko. Hindi lang kasi isang paa ang naririnig ko, mukhang galing sa 2 hanggang 3 tao. Dahan-dahan kong hininto ang paghuhugas ko at tumingin sa butas na nasa kusina. Tumingin ako sa labas pero wala namang tao doon. Bigla akong nakaramdam ng kalabit sa balikat ko. Sino yon? Parang may tao sa likod ko kanina. Napatingin ako sa paligid pero walang tao. Dahan-dahan akong lumapit sa harap ng bintana at nakita ko si Pio na nasa gitna ulit ng palayan. Nakatingala sa buwan ngunit ngayon ay
may napansin na akong kakaiba. Isang anino? May apoy sa noo? Sino ang kausap ni Kuya Pio? Anong klaseng nilalang yun? Kahit na nanginginig ang aking tuhod, pinilit kong aninagin kung sino ang kanyang kausap. Parang naramdaman nito ang presensya ko, kaya unti-unti itong nagpakita. Halos mapasigaw ako nang makita kong ang kausap niya ay walang mukha. Kuya! Ben! 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 Gumising ka! May aswang na kumakausap kay Kuya Pio! May aswang! Gumising ka! Gumising ka, Ben! Diyos ko! Ano? Sinong nandyan? Ben! Ben! Sasampalin ko na sana ang asawa ko para magising nang huminto na ang pagkatok. Napagdesisyonin ko na din munang hindi lumabas. Nanalangin ako na sana yung nakita ko kanina ay guni-guni ko lang. Inaantok na din ako. Kinabukasan nagising ulit ako sa haplos ni Ben. Ben, mabuti na lang nagising ka. Anong ibig mo sabihin? Kagabi, may kumakatok. Tapos may... Kinutok ko kagabi ang kwarto ninyo dahil naririnig kitang sumisigaw. Hindi ko alam kung anong problema eh. Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko sa'yo. Teka, pero Ano nangyari kagabi, Olive? Bakit ka sumisigaw? hindi ko alam. Ang naalala ko lang, may kumakatok sa kwarto. Napahawak ako sa noo ko dahil sumakit yun. Lumingon ako kay Kuya Pio na mataman lang nakatingin sa akin. Umiwas ako ng tingin at yumakap sa asawa ko. Hindi ko alam kung panaginip ko lang yun, pero natatakot ako. Mukhang na naginip ka nga kagabi. Shh, andito na ako. Huwag ka mag-alala. May nakahanda ng pagkain sa lamesa. O siya, tara. Kumain na kayo. Tapos na ako eh. Agad? Hindi ka ba sasabay sa amin, kuya? Oo, ayos lang. Pupunta muna ako sa labas. Pumunta na kami sa kusina ni Ben. Panay ang tingin niya sa akin at halatang nag-aalala. Kung sumigaw ka kagabi, bakit hindi ako nagising? Di ba dapat magigising ako? Hindi ka nga nagigising, mahal. Mahimbing masyado ang tulog mo. Nakakapagtaka talaga. Sigurado bang hindi ka na naginip kagabi? Ang naalala ko, isang anino, may apoy. Anino? Apoy? Alam mo, mahal, siguro nananaginip lang talaga ako. Nakapagtataka ding hindi ko man lang maalala ang ibang ginawa ko kagabi maliban doon. Baka nga panaginip lang. Sa susunod, babantayan na kitang matulog, mahal, ha? Huwag kang mag-alala. Tumango ako at kumain na kami. Pagkatapos, lumabas ako ng kubo. Nasa loob pa si Ben, may inaayos. Napansin ko naman si Pio na nasa gitna ng palayan. Nilapitan ko siya. Kuya Pio, anong ginagawa mo dito? Tinitignan ko lang tong lupa. May napapansin ka bang kakaiba dito? Kakaiba? Wala naman ah. Para kasi may umiiyak sa ilalim eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi, biro lang. Kagabi, nasa labas ka. Dito mismo nakatayo. O bakit? May nakita kasi ako. Parang anino. Anino? Nakita mo siya? Sinong siya? Nandito ako kagabi. Pero wala akong aninong nakita malapit sa akin. Pero wala akong sinabing nasa malapit sa'yo. Olive, nakalimutan mo ang towel mo sa likod. Hindi na siya nakasagot sa sinabi ko. Lumingon ako kay Ben at binalak na kuhain ang panyo, pero nakangiti niyang inilagay ito sa aking likod.
Ano pinag-uusapan niyo? Ayos na ba kayo? Ha? Wala. Nagtanong lang ako sa kanya kung paano siya magtanim ng palay noon. Ganun ba? Mabuti naman at nagkakausap na kayo. Halika, dito tayo magsimula. Kuya Pio, diyan ka na lang magsisimula. Tumango lang si Pio habang nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko masabi ang lahat kay Ben. Ayokong mamali na naman ng hinala o magkaroon na naman ng lamat ang samahan ng magkapatid. Kung ano man ang tinatago mo, ako mismo ang aalam muna. Uminom ka muna ng tubig, mahal. Salamat. Magpahinga ka lang muna, mahal. Hinihingal ka na, oh. Ayos lang. Hindi na lang ako magmamadali para hindi ako hingalin. Sipag naman ang asawa ko. Hala, may tao na naman na malapit sa ating palayan. Ayun, mahal, oh. Magandang umaga, kababayan! Kumaway ako, ngunit hindi silang ngumiti o kumaway pabalik sa akin. Nagtaka ako kung bakit. Ang mga mata nila ay may halong takot. Nang hahakbang ako papalapit sa kanila, nagmamadali silang tumakbo. May natitisod pa nga dahil sa takot. Palagi na lang. Bakit parang natatakot sila sa atin? Pansin ko rin, sa tuwing may dumadaan dito, hindi sila makatingin o makalapit. Para naman tayong sinumpaan yan. May mali eh. May nakikita ba sila na hindi natin nakikita? Naalala ko na naman yung anino kagabi. Napalingon ako kay Pio na nasa gitna pa din ng sakahan. Nakatingin sa lupa doon, parang may hinihintay. Baka praning lang tayo, mahal. Ay, nga pala. Mamaya pupunta akong bayan. Pupunta ko rin si nanay para sabihin sa kanya yung balita. Talaga? Sige, huwag kang magpapagabi ha. Magluluto ako ng paborito mong adobong mais. Ang sarap nun, mahal. Uuwi talaga ako agad. Nang matapos na kami magtanim ng palay, pumunta na si Ben sa bayan. Umupo ako sa labas ng kubo at pinagmasdan ng mga palay. Lumingon ako kay Pio na nasa gilid. Nakaupo. Tahimik. Hindi na din ako nagkatubiling kausapin siya. Biglang nakaramdam ako ng nakatingin sa amin kaya napalingon ako. Isang matandang babae. May suot na itim na rosaryo at halos tabon ang mukha ng mahabang itim na tela ang nakatingin sa akin. Tulad ng iba, para siyang takot. Sino kaya yun? Teka, parang tulad siya ng albularyo na nakikita ko sa aming barangay. Isa kaya siyang albularyo? Teka, pasensya na po. Pwede bang magtanong? Iha, anong ginagawa mo rito? Anong ibig sabihin po ninyo, Nay? At sino po kayo? May gusto ba kayong sabihin sa akin kasi parang kanina ka pa sa amin nakamasid? Ang lalaking yan, isang aswang! Oh? Si Kuya Pio? Halika sa bahay ko, Iha. Hindi mo ba nakikita ang nakikita ko? Lumingon ako kay Pio na nakatingin na sa amin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda ngunit nang biglang ngumisi si Pio, napaatras ako. Nakaramdam ako ulit ng lamig sa kalamnan. Isinumpa ang lupang yan. Halika, sumama ka sa akin. Sinundan ko siya sa kanyang kubo. Hindi ito kalayuan sa amin. Napansin kong halos ang nasa loob ng kanyang kubo ay bawang na nakalambitin, mga santo at iba pa. Pinapasok niya ako sa may salas. Napansin kita at ang asawa mong nakatira sa kubo na yan nung isang araw. Bakit dyan ang pinili ninyo? Hindi po namin alam ang istorya sa lupang yan. At saka, anong aswang po ang sinasabi ninyo? Umupo ka, Iha. Ako si Tonya, isang albularya sa barangay na ito. Matagal na ako naninirahan dito. Maraming tao na ang bumili ng lupa na yan. Minsan magpapamilya, minsan din tulad ninyo, nagsisimula pa lang magpamilya. Aling Tonya,
Hindi po ako makapaniwala na sinasabi ninyong aswang ang kapatid ng asawa ko. Magkapatid sila, Sus Mariosep. Bakit po? Anong meron sa lupang yun? 5 taon na ang nakakalipas nung may patay na buong pamilya sa lupang yan. Patayin? Oo, at hindi sila pinatay dahil lang sa galit ng kung sino, kundi dahil sila ay isang pamilya ng mga aswang. Po? Ang pamilyang nakatira sa lupang yun ay mga aswang at pinatay sila ng mga tao. Nilibing sa lupang yan. Wala nang naglakas loob na manirahan dyan mula nang mangyari yun, pero hindi ko alam kung sinong pasimuno at meron pa ring nakakabili ng lupa. Ang lahat ng naninirahan dyan namamatay pagsapit ng 1 linggo. May ibang hindi naniniwala at ang iba naman kumikilos kung kailan huli na lahat. Yung tungkol sa kapatid ng asawa ko. Paano siya naging aswang? Hindi tunay na tao ang nakikita ng mga mata ninyo, Iha. Anong ibig po ninyong sabihin? Hindi tao ang kinakausap nyo. Teka, kaya ba kapag may mga taong tumitingin sa amin, natatakot? Dahil hindi tao si Kuya Pio? Pero nasa ang totoong kapatid ni Ben? Mag-iingat kayo. Alam kong gusto mong umalis at sabihin ang lahat sa asawa mo pero hindi yan makakatulong. Sa oras na malaman ng aswang na alam niyo ang totoong pagkatao niya, hindi na kayo makakalaya ng buhay. Anong gagawin namin? Natatakot po ako sa magiging kalagayan namin ng asawa ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin para mapalayas ang aswang. Bukas ng umaga, habang may araw pa, magmadali kayong umalis sa kubo nyo. Ipagpag nyo ang mga damit nyo ng 3 beses na din ang mga gamit nyo para hindi sumunod ang aswang. Pagkatapos, wag na wag kayong lilingon. Ang lumingon ay makukulong sa ilusyon ng aswang. Maraming salamat po, Aling Tonya. Kung maaari ba kung kailangan namin ng tulong, manghihingi ako ng tulong sa inyo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Iha. Huwag kang mag-alala. Walang mapapahamak sa inyo. Bumalik ka na sa kubo nyo, Iha. Tinahanap ka na niya. Baka malaman niyang alam mo na lahat. Nanginig ang kalamnan kong napatango. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ngayon. Alam kong hindi siya ang totoong kapatid ni Ben. Napatingin ako kay Pio na nakatitig ulit sa palayan. Umupo ulit ako kung saan ako nakaupo kanina. Ha? May matanda lang na nagtanong kanina. Matanda? Anong tinanong? Kung magkano daw ang kilo ng bigas kung sakaling mag-ani na kami. Bibili daw sana siya. Grabe ang aga niya namang mangontrata kung gano'n. Aha? Hindi ko alam. Baka gusto lang niya. Napahawak ako sa laylayan ng damit ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Bawat minuto na ako lang mag-isa dito kasama ang aswang na ito ay nakakaubos ng hininga. Teka, ayos ka lang. Anong problema? Wala. Nilalamig lang ako. Papasok lang ako sa kubo. Ano, papasok ka na. Hindi mo ba hihintayin ang asawa mo? Hindi na. Gusto ko na din muna magpahinga. Sige, maiwan muna kita. Nagmamadali akong pumunta sa kusina at kumuha ng bawang at asin. Inilagay ko ito sa bulsa ko at pumunta sa aming kwarto. Nag-lock ako ng pinto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nanatili ako sa loob at taimtim na nanalangin. Diyos ko po, Panginoon, tulungan niyo ako. Anong gagawin ko? Paano kung saktan niya ako? Paano kung patayin niya din ako? Mahal? Nasa kwarto ka ba? Olive? Ben! Ben! Oh, Olive, ano nangyari? Bakit nanginginig ka? Naalala ko ang sinabi kanina ng albularyo. Niyakap ko lang siya at mahigpit na umiyak sa bisig niya. Umiling ako ng paulit-ulit. Anong problema, Olive? Sabihin mo sa akin. Wala, mahal. Gusto lang kitang yakapin. May ginawa ba sa'yo si Kuya? Wala. Wala siyang ginawa. Nanaginip lang ako kanina. Masamang panaginip. Shh. Tahan na, mahal ko.
Kung ano man yung panaginip mo, hindi yan mangyayari, okay? Nandito na ako. Mahal, bukas gusto kong bumisita kay nanay. Talaga? Sige, kung yun ang gusto mo. Sinabi rin yung gusto ko ninyo makita, pati rin si kuya. Masaya siyang nahanap ko na ang kapatid ko. Oo, tama ka. Miss ko na din si nanay. Minasahin niya ang ulo ko, bagay na ginagawa niya para kumalma ako. Nang mawala na ang kaba ko, nakangiti ko siyang tiningnan. Hinawakan niya ang pisngi ko at hinalikan ako sa noo. Magagabi na. Magluto na tayo ng hapunan. Hala, nakalimutan kong magluto ng mais. Ayos lang. Ako na lang magluluto para sa atin. Lika. Tutulong ako para mas mapadali din ang pagluluto. Walang problema. Pero kung gagawa ng mabibigat na gawain ayoko nahihirapan ng mali ko. Tumawa ako at sumunod sa kanya sa kusina. Pero bago ako pumunta doon, dumungaw ako sa bintana at nakita ko sa gitna ng palayan ulit si Pio. Lumingon ako kay Ben. Mahal, alam kong weirdo itong tanong. Pero sigurado kang kapatid mo ang lalaking pinapatuloy natin? Anong ibig mo sabihin? Bakit mo naman naitanong yan? Wala. Kasi baka kamukha lang niya. O, ewan ko, natanong ko lang. Wala namang special reason. Kakaiba lang kasi yung tanong mo eh. Pero, oo, tama ka. Kapatid ko talaga siya. Pero, alam mo bang may tinitingnan ako para malaman na siya talaga yung kapatid ko? Ano? Ang kanang kamay niya, may malaking peklat. Ako may gawa nun sa kanya nung bata pa lang kami. Pinaakyat ko siya ng puno ng buko para makakuha ng bunga. Pero sa kasamaang palad, nahulog siya at nasugatan ng kamay. Kaya alam ko siya talaga yan. Unang tingin ko pa lang. Talaga? Naniniwala ka ba sa aswang, mahal? Ano ba yung mga tanong mo, mahal? Parang kapag paggabi ng paggabi, mas nakakatakot yung mga tinatanong mo. Hindi. Kasi 'di ba nabanggit mo sa akin dati yung aswang? Hindi na ako naniniwala sa mga aswang. Pero sabi ni nanay sa panahon ngayon, posibleng, oo, nandyan sila. Saktong nagpapakulo na siya ng tubig at ako naman ay naghiwa ng sibuyas. Sa hindi inaasahang pangyayari biglang nahiwa ang kamay ko. Aray, Mahal, ba't mo sinama ang kamay mo? anong isinama? Hindi ko sinasadya. Halika, gagamutin ko na muna. Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na lang muna. Para nakaupo lang ang prinsesa ko. Gusto ko lang kasing tumulong. Ganda-ganda ng mahal ko. Teka, kukuha lang ako ng bulak ha. Tumango ako at hinintay ang asawa ko. Pero habang naghihintay ako, nagulat ako nang makita ko si Pio na nakadungaw sa bintana. Ang mga mata ay kulay pula at parang natatakam habang nakatingin sa dumudugo kong daliri. Ben! Ben! Andito na ako. Bakit? Ano yun? Ano nakita mo? May tao ba dyan sa bintana? Nakita ko dito si... Si kuya. Nandun pa siya sa palayan oh. Pero... nakita ko... Ano nga yun? Wala. May bulak na ba? Nandito na. Mabuti na lang, hindi malalim ang hiwa mo. Pinunasan at nilinisan niya ang sugat ko. Hindi pa rin mawala ang nakita ko kanina. Alam kong hindi ako ngayon namamalikmata. Napatingin ako sa bintana. Wala ulit. Dumungaw. Nang matapos niyang lagyan ng bandage ang sugat ko, pumunta na ulit siya sa kusina para ipagpatuloy ang niluluto. Napahawak ako sa noo ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong umalis na ngayon o sabihin lahat kay Ben. Pero ayokong mas malagay ang buhay namin sa peligro. Luto na ng pagkain, Olive. Tatawagin ko lang si kuya para... Wag! Ha? Bakit? Wala. Ang ibig kong sabihin, baka gusto lang ulit niyang mag-isa kumain.
Wag na muna natin siyang gambalain. Sige. Masyadong maaga pa nga para kumain. Di tayo na lang muna. Kahit na nakangiti ako sa asawa ko, hindi ko mapigilang tumingin sa bintana habang kinakain na ng gabi ang liwanag. Napansin ni Ben ang pangamba ko, kaya hinawakan niya ang kamay ko. Mahal, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano na naman to? Naantok na naman ako eh. Inaantok ka na naman? Wag! Ben, labanan mo ang antok mo. Hindi ko na talaga kaya ang antok ko, mahal. Matutulog na muna ako. Mag-usap tayo bukas, okay? Teka, mahal. Bakit ka inaantok agad pagsapit ng gabi? Hindi kaya dahil ito kay Kuya Pio? Good night, mahal. Kaya pa madalas na si Ben antukin kapag gabi dahil may ginagawang ritual si Kuya Pio? Pero bakit si Ben lang? Anong pinaplano niya? Lumabas ako ng kwarto. Pinagmasdan ko si Pio na naglakad papunta sa gitna ng palayan, doon sa mismong tapat ng buwan. Ngunit ngayon, hindi lang siya naglalakad doon. May dala-dala siya ngayong isang sako. Anong dala niya? Teka, Pinagmasdan ko siyang kuhain ng kung anumang nasa sako. Halos mapaupo ako nang maaninag ko ang dugong dumadaloy nang kuhain niya ang laman. Kinain niya ang madugong bagay na yon. tama nga. Aswang si Kuya Pio. Nang sabihin ko yon, lumingon siya sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, doon na ako napaatras at nagmamadaling pumunta sa aming kwarto. Diyos ko, anong gagawin ko? Nakita niya ako. Alam na niyang alam ko ang buong pagkatao niya. Olive, Ben! Ben! Gumising ka, please! Olive, lumabas ka. Nakita mo ba ako? Hindi! Hindi kita nakita! Kung ganun, lumabas ka. Kung may sasabihin ka sa akin, bukas na lang, Kuya Pio. Gabi na. Gusto ko nang matulog. Hindi ka makakatulog, Olive. Hindi kita matutulogin! Diyos ko, tulungan ninyo kami. Nakita ko sa baba ng pintuan ang pagdaloy ng maraming dugo. Pumasok na sa loob ang ilan kaya naiiyak akong napaatras. Lumayo ka! Lumayo kang aswang ka! Wala na ba? Umalis na ba siya? Isang beses ko lang ito sasabihin sa'yo, Olive. Lumabas ka! Kung ayaw mo mamatay ang minamahal mong asawa. Wag! Hindi! Ayoko! Nagmamakaawa ako! Lumabas ka sa kwarto at sundan mo ako, Olive. Susundan kita! Huwag mo lang sasaktan ang asawa ko! Nanginginig ang katawan kong lumapit sa pintuan. Tumingin ako sa asawa kong pinagpapawisan. Mukhang binapangungot siya. Napakagatlabi ako at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko, bumungad sa akin ang isang ulo ng patay na tao. Lumabas ka, Olive! Naiiyak akong napahinto sa kinatatayuan ko. Parang nawala ang lahat ng lakas ko habang tinititigan ng taong nakamulat pa at nakatingin sa akin. Pigil hininga akong lumakbang at mabagal na pupunta sa salas. Nakita ko ang pulang mga mata ni Pio na nakatingin sa akin, pati na din ang matatalas niyang kuko. Ang damit niya ay puno na ng dugo at ang mukha niya ay nakakatakot. Nagmamakaawa ako! Hindi ka namin balak gambalain! Aalis na kami bukas! Hindi na kami babalik! Alis kayo? Oo, hindi na kami babalik dito! Wala nang gagambala sa'yo! Alam mo bang hindi ko na pinapakawalan ang mga bihag ko? Para akong natinik sa narinig ko. Hindi ako halos makagalaw sa sinabi niya. Alam kong wala akong laban at ayaw kong mailagay sa peligro ang buhay ng asawa ko.
Mabagal akong humakbang papalapit sa kanya. Lumabas na tayo. Hinihintay ka na nila. Nila? Nino? Ng mga taong nakalibing dito. Matagal na rin kitang hinihintay. Ikaw ba talaga ang tunay na kapatid ni Ben? Bakit mo to ginagawa sa amin? At bakit? Hindi pa ba halata? Dahil isa siya sa mga nag-abandona sa akin. Pero hindi niya sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kung hinanap nila ako ng mas maaga, pwede sana hindi ako magkakaganito. Pero ano, pinabayaan nila ako. Alam mo bang halos patay na mga hayop na lang ang kinakain ko noon dahil sa gutom? Wala akong malapitan. Wala akong masandalan. Patawarin mo ang kapatid mo. Kung alam lang nila. Tama ka. Kung alam lang nila. Pero ano? Inalam ba nila? Nagpakasaya muna sila bago ako maisip. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nagiging ganito. Hindi sana masaya ang kapatid ko kung wala ka. Ako? Anong ginawa ko? Pinasaya mo ang kapatid ko. At yun ang inaayawan ko. Ayaw ko siyang maging masaya sa piling ng kahit sino. Gusto ko siyang maging miserable. Mabuti na lang. Kayo na mismo ang pumunta sa bitag ko. Sisiguraduhin kong lahat ng luha. Ilalabas ninyo bago kayo mamatay. Nagmamakaawa ko. Kuya, alam kong mabait kang bata. Pwede ulit nating simulan. Huli na ang lahat, Olive. Gustuhin mo man. Huli na ang lahat. Bakit? Paano kung may paraan pa? Tumahimik ka! Napahiyaw ako nang dumapo sa braso ko ang matatalas niyang kuko. Parang tumagos ito hanggang buto ko. Kaya naluha na lang ako sa sakit. Napaupo ako at lumuhod sa harapan niya. Nakita ko ang pagkatakam niya sa dugong dumadaloy sa braso ko. Pakiusap, kuya. Huwag mong gawin sa amin to. Huwag mong gawin ito sa kapatid mo. Pamilya mo kami. Pamilya? Matagal nang patay ang pamilya ko. Wala na sila simula nang mangyari ang trahedya ng buhay ko. Wag! Ang nanay mo! Sabi ni Ben, excited ka nang makita. Hindi siya galit sa'yo. Pwede ka pang magbago, kuya. Talaga? Alam mo bang nung bata ako, pinaluhod niya ako sa mga pako dahil aksidente kong nasipa si Ben? Alam mo bang halos mabuhusan niya ako ng asido dahil sa galit sa akin? I'm sorry. Sorry, kuya. Ngayon mo sabihin sa akin na makakalimutan kong lahat ng yun dahil lang tanggap na ako ng magulang ko ngayon. Hindi, di ba? Kasi nakatatak na siya sa puso't isipan ko. Ang lahat ng naririnig mo sa magulang ko ay hindi totoo. Mas masama pa sila sa masama. Kaya ka ba nakiisa sa demonyo? Kaya ka naging aswang? Akala mo gusto ko ito? Ha? Wala akong gusto sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Hindi ko gusto maging aswang. Maging nakakatakot at iniiwanan ng nakararami. Gusto ko mabuhay ng normal. Patawarin mo kami. Napahagulgul na ako sa sinabi ni Pio. Ngayon, klaro na sa akin. Hindi siya masama. Siya'y nahulmang maging masama dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hinawakan ko ang nakalubog niyang paa sa lupa. Kuya, hindi man mababago ang nakaraan. Baka pwede pang maayos ang hinaharap. Alam kong may magagawa pa kami. Umiling siya at unti-unting mas naging pula ang kanyang mga mata. Hinawi niya ang kamay ko at malademonyong nakangisi sa akin. Dumagundong ang puso ko sa kaba. Ikaw ang susi sa pagbabago ng hinaharap ko, Olive. Wag! Kuya! Hindi ko alam kung ilang oras akong nawalan ng malay pero pagkagising ko nakita ko ang sarili ko sa gitna ng palayan. Nakatali sa upuan, malapit sa may malalim na hukay. Nanakit ang ulo ko pero pilit ko pa rin tinanggal ang tali sa kamay ko. Anong ginagawa ko dito? Tulong! Tulungan ninyo ako! Walang makakarinig sa sigaw mo, Olive. Mamamatay ka dito nang hindi malalaman ang asawa mo. At sa oras na magising siya, siya naman ang isusunod ko sa'yo. Kuya Pio,
Nagmamakaawa ako. Wag! Alam mo, ito ang gusto kong estado ng buhay ko. Kung walang magmamahal ni isa sa akin, gusto ko na lang maging isang nilalang na nirerespeto at pinapakiusapan ng iba. Alam mo bang sa oras na ihulog ko ang katawan mo sa hukay na yan, kukuhanin ka ng kaluluwang nandyan sa hukay. At tulad ng sa akin, matutunaw ang katawan mo at mabubuhay silang muli. Hindi. Hindi mo ako itutulak dyan, Kuya Pio. Please. Sayang ka. Bakit ba kasi pinili mo ang kapatid ko? Bakit pa siya ang minahal mo? Napaka-perpekto mo para sa kanya. Sobrang perpekto na kahit ako gusto kong paghiwalayin ang katawan mo sa harap niya. Mas lalo akong napahagulgol. Ramdam ko ang higpit ng tali sa kamay at katawan ko, kaya mas lalong nawala ang pag-asa kong makatakas. Napatungo na lang ako at hinintay ang susunod niyang gagawin. Bigla kong naalala ang asin at bawang na nasa bulsa ko. Kung maalis ko ang tali sa kamay ko, may pag-asa pa ako. Habang nakatingala si Pio nagsasagawa ng ritual, biglang nakita kong bumukas ang pintuan sa kubo. Mas lalo akong nabuhayan nang makita ko si Ben na nasa pintuan. May hawak na pala. Sinenyasan niya akong i-distract si Pio. Pagkatapos mo tong gawin, anong maibibigay nito sa'yo? Mamamatay ang buong pamilya mo. Mas lalong wala kang pamilyang aabangan na tutulong sa'yo. At sino may sabi sa'yong gusto ko pa silang magkasama? Wala na silang silbi sa buhay ko. Ito na ang buhay ko ngayon. Ang bagong buhay ko. Kahit na anong sabihin mo, pamilya mo pa din sila. Sila ang nakasama mo ng matagal. Tumahimik ka. Wala kang alam. Isa ka lang namang peste sa mga plano ko. Nang itutulak na niya ako, biglang dumating si Ben at hinampas ang ulo niya. Dahil sa lakas nito, napahiga si Pio at napahawak sa kanyang ulo. Mabilis na lumapit sa akin si Ben. Tiningnan niya ako ng magkahalong takot at pag-aalala. Nandito na ako. Sorry kung huli na ako. Ang mahalaga, nandito ka na, mahal ko. Maraming salamat. Binabangungot ako kanina, Olive. Hindi ko alam kung paano ako magigising sa bangungot na yun. Pero nung marinig ko yung iyak mo, ang boses mo, nagpursige ako makalabas sa panaginip ko. Alam ko nasa peligro ang buhay mo at kailangan mo ko. Paano nangyari to? Hindi ka dapat magigising! Anong nangyari sa'yo, kuya? Bakit ka naging ganito? Bakit? Talagang tinatanong mo pa kung bakit? Dahil mismo sa'yo! Pinabayaan niyo ako! Pero ikaw ang pumili na lumayo sa amin. Ikaw ang lumayas. Hinanap ka namin. Hinanap? Talaga bang hinanap niyo ako? O ginawa niyo lang yun? Kasi obligasyon yung gawin yun! Ano pinagsasabi mo? Hindi mo lang alam pero 1 taong nagkasakit ang nanay natin dahil sa pagkawala mo. Muntik na siyang mamatay ng dahil sa pag-aalala sa'yo. Tapos yan ang sasabihin mo? At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Paano magkakasakit ang nanay? Ako ang pinagmumulan ng sakit niya sa buhay! Kaya umalis ako. Nagpakalayo-layo. Pero anong nangyari? Hindi ko man lang naranasan maging masaya. Naging isang magsasaka ako. Hindi ako binabayaran ng tama. Butot balat na ako. Nangangayayat na ako pero lumalaban ako. Pagkatapos, nung babalik na ako sa bahay natin, nakita ko kayo. Napakasaya ninyo. Parang wala kayong anak o kapatid na nahihirapan sa labas. At lumipas ang ilang taon, namatay ang pamilyang naninirahan sa pinagsasakahan ko. At alam mo ba kung anong nangyari? Naging ganito ako! Nakita ko kung paano tumulo ang luha ni Ben nang marinig niya ang lahat. Hindi ko na din mapigilang mapahagulhol. Ramdam ko ang sakit na dinadala ni Pio. Dama ko ang hinagpis ng bawat salita niya. Saktong natanggal na ang tali sa kamay at katawan ko. Hindi dapat kayo mamuhay ng masaya. Dapat mamatay din kayo! Sumugod siya sa amin. Marahan akong itinulak ni Ben papalayo sa hukay. Nilabanan niya si Pio gamit ang pala. Natamaan si Pio sa kanyang katawan pero parang hindi na ito sa kanya tumatalam. Binuhat niya si Ben sa ere at sinakal. Kuya! Ben! Kuya Pio! Bitawan mo siya! Kuya! Patawarin mo ako! Huli na ang lahat. Noon ko pa yung gustong marinig. Pero hindi na ngayon.
Itatapon na sana niya si Ben sa hukay nang kuhain ko ang asin at bawang sa bulsa ko at itinapon sa kanya. Dumagundong ang hiyaw ni Pio. Ang kanyang balat ay nagsimulang masunog. Nabitawan na din niya si Ben kaya lumapit ako sa asawa ko at niyakap siya. Salamat sa Diyos na iligtas kita. Tumingin kami kay Pio na unti-unting nagiging abo. Ano nangyayari? Ben, hindi ko gusto ito. Ayokong mawala. Anong ibig mo sabihin? Dahil sa asin at bawang? Ben, hindi ako tunay. Wala akong tunay na katawan. Isa na lang akong kaluluwa na nakikita ninyo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Matagal na akong patay, Ben. At ngayon ako tuluyang mamamahinga. Sa totoo lang, magpapasalamat ako sa iyo, Olive. Ayokong mamatay ang kapatid ko. Ang demonyo na may hawak ng aking kaluluwa ang may kagagawa nito. Wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Mamuhay kayo na matagal, ha? Maging masaya ka, Ben. Kuya, wag kang alis. Nagmamakaawa ako. Ben, alam mo ang huli kong hiling bago ako mamatay noon? Ang makita ka. Dahil idolo kita. Ikaw palagi ang kinakwento sa akin ni nanay. At ngayon, sa wakas, natupad na. Pasensya ka na kung nasaktan kita at ang asawa mo. Gumapang papalapit si Ben kay Pio. Sa huling pagkakataon, niyakap niya ang kanyang kapatid. Napasigaw siya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Palagi ka nasa puso ko, kapatid. Patawad. Dahil huli na lang dumating ako. Ben, sakto lang. Hindi ka huli. Maraming salamat sa lahat. Paalam. Tuluyan nang naging abo ang katawan ni Pio. Napahawak ako sa aking bibig habang pinagmamasdan ng asawang kong pilit kinukolekta ang abo ni Pio. Tatayo na sana ako para lumapit kay Ben nang biglang may maramdaman akong malamig na palad sa aking paa. Ben! Napatingin siya sa akin at nakita niya ang itim na aninong humihila sa akin papunta sa hukay. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ng kamay ko. Hinila niya ako papalayo sa anino. Mabutit mayroong natitirang asin sa kamay ko kaya itinapon ko ito doon sanhi para mabitawan ako. Ano ang mga yan? Humawa ka sa akin, Olive. May iba pang mga aswang. Posible bang sila ang pamilyang aswang na inilibing dito? Pamilyang aswang? Anong ibig mo sabihin? May pamilyang inilibing dito at sila ay pamilya ng mga aswang. Sino nagsabi sa inyan? Ang tambalan na nakita ko sa may hindi kalayuan sa atin. Mukhang may iba pang nilalang na nasa paligid sa atin, Ben. Ako ito. Huwag kayong matakot. Ang tambalan! Siya ang sinasabi ko sa'yo. Mukhang nasa panganib kayo. Tutulungan ko kayo. Maraming salamat, Aling Tonya. Tulungan ninyo kami. May mga anino na humihila sa amin papuntang hukay. Lumapit siya sa amin. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak sa akin ni Ben. Lumingon ako sa kanya at ipinakita ang ngiti kong nagsasabing magiging ligtas na kami. Mabutit dumating ako sa tamang oras. Olive? Halika na, mahal. Tutulungan niya tayo. Olive, teka. Sa wakas nahuli ko rin kayo sa bitag ko. Olive! Nakaramdam ulit ako ng hilo. Ngayon naramdaman ko na ang likido mula sa aking noo na dumadaloy. Ben! Tumakas ka! Nagising ako na nakatali ulit. Kahit na masakit na ang katawan ko, hinanap ko ang asawa ko. Halos mapaluha ako nang makita ko siyang duguang walang malay. Ben! Walang hiya ka! Anong ginagawa mo sa asawa ko? Anong ginagawa mo? Pinalo ko nga siya ng 5 beses nitong baseball bat at nagbabalak pang lumaban. Bakit mo sa amin ginagawa to? Akala ko ba kakampi ka namin? Ako? Kakampi nyo? Ako ang tunay na kalaban dito, iha. Alam mo ba kung bakit naging ganun ang kapatid ng asawa mo? Dahil yun ang sumpa. Siya ang unang taong inilibing ko sa hukay na yan.
para lumakas ang mga anino at maging tao sila ulit. Bakit mo to ginagawa? Di ba tambalan ka? Isa ka sa mga pumatay sa pamilya? Hinding-hindi ko mapapatay ang pamilya ng kapatid ko. Kapatid? Oo, pamilya ng kapatid ko ang pinatay ng mga tao. Hindi kailanman naging banta sa tao ang pamilya ng kapatid ko, pero anong ginawa nila? Nang makita nilang pag-ibang anyo ng isa sa anak ng kapatid ko, pinatay sila. At ako, wala akong nagawa dahil huli na. Kaya ginagawa ko to para pakainin sila ng katawan at ngayon huli na. Huli na ang lahat. Ito na ang huling araw na kakain sila ng katawan bago maging tao ulit. At ikaw ang alay. Pinagmasdan ko ang mga mata niya at nakita ko ang kapansin-pansing takot sa kanyang mga mata. Dahil doon, napatungo ako at mahinang natawa. May nakakatawa ba? Nag-aakto kang isa sa kanila. Pero ikaw mismo, takot sa sinasabi mong kapatid mo. Bakit? Dahil ba ang nagawa mo ngayon na hindi tulad ng kilala mong kapatid dati? Dahil alam mong mas makapangyarihan sila ngayon at kayang-kayang pumatay ng tao? Anong pinagsasasabi mo? Bakit? Hindi ba totoo? Tingnan mo ang sarili mo. Pinapalibutan ka ng rosaryo at bawang. Kung totoong hindi ka takot, tanggalin mo ang mga yan at harapin mo ang kapatid mo. Ano ako, uto-uto? Alam kong sa oras na magkaroon ulit sila ng katawang tao, babalik sila bilang pamilya ko. Magiging masaya kami ulit. Sinasabi mo ba yan para kumbinsihin ang sarili mo? Sino ang niloloko mo? Tumahimik ka! Wala kang alam na babae ka. Sa oras na itulak mo ko sa hukay na yan, hindi lang ako ang mamamatay, pati ikaw. Wala kang kawala, Tonya. Kahit anong mangyari, alam kong makikilala ko ng kapatid ko. Lumapit siya sa akin kaya wala akong nagawa kundi mapapikit. Inaasahan ko na mararamdaman ko ang pagbagsak ng katawan ko sa lupa pero walang nangyari. Iminulat ko ang mata ko at nakita kong nakahawak sa paa ni Tonya, si Ben. Ben! Diyos ko! Bitawan mo ko! Hindi ka pa ba napupuruhan? Tama na! Itigil mo na yan! Hahampasin na naman sana ni Tonya si Ben ng baseball bat nang biglang hinila ni Ben ang paa niya kaya nawalan siya ng balanse at nadapa sa lupa. Kinuha ni Ben ng pagkakataon na yun para lumapit sa akin at lumayo sa hukay. Ben! Puno ka na ng pasasa mo ka! Wala lang to, mahal. Basta't alam kong ligtas ka. Maraming salamat, mahal. Hindi kita pababayaan. Kahit na anong mangyari. Nagsimulang lumabas ang mga anino sa hukay. Ang mga apoy sa ulo nila ay nagsimulang lumaki. Ramdam ko ang kilabot at tindig ng aking balahibo para silang mga demonyo na nakalaya sa impyerno. Anong gagawin natin? Kailangan natin sunugin ang buong palayan. Sunugin? Makakatulong ba to? Ito ang sabi sa akin nun ni nanay. Alam niyang may mga ganitong klase ng aswang. Isang uri ng sigbin. At ang katapat nila, apoy. Sige, halika. Kumuha tayo ng posporo at gasolina. Hindi ko kayo papayagang gawin ang plano ninyo. Pumunta ka sa kubo, Olive. Kuhain mo ang lahat ng kailangan natin. Pero, ikaw, paano ka? Huwag ka mag-alala. Hindi ako mawawala. Nandito lang ako. Huwag kang lalapit sa anino. Babalik ako agad. Tumango ako. Tumakbo ako papunta sa kubo. Nanginginig ang kamay kong hinanap ang posporo at gasolina. Nasaan na kasi yun? Eto, nandito. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng kubo. Nakita ko si Ben na hinihila papalayo sa anino si Tonya. Mas lalo akong nanginig sa pag-aalala. Ben! Eto! Wag! Itigil nyo yan! Nahihibang ka na ba? Kumapit ka sa akin. Kukuhain ka nila. Wala akong pake. Pakawalan mo ko at hayaan mo ko kainin nila. Wala kang makukuha sa pagsakripisyo ng buhay mo sa kanila. Mga aswang sila. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Siya lang ang natatangi kong pamilya. Pero pinatay sila. Kaya kung mamamatay sila, ipiliin kong mamatay. Kaya bitawan mo ko.
May iba pang paraan. Marami pang pwedeng gawin. Mamamatay din ako, iho. Wala na akong mahabang buhay tulad ng iniisip mo kaya pakawalan mo na ako. Hindi ako papayag. Mas madaming anino ang humila kay Tonya kaya pati si Ben ay nadadala na din. Lumapit ako sa kanila at tinulungan sila. Kumapit ka sa akin, Tonya! Nagmamakaawa ko. Hayaan yun ang gawin ko ang gusto ko. Pagkasabi na noon, buong lakas na hinila siya ng kaluluwa papunta sa hukay. Dumulas ang kamay niya sa aming dalawa kaya nabitawan namin siya. Wala kaming nagawa kundi tingnan siyang lamunin ng lupa. Ben, wala na siya. Matutupad na ang sinasabi niyang magiging tao na ang pamilya ng aswang. Hindi pa uli ang lahat. Nasaan yung gasolina? Nandito. Ito din ang posporo. Pinalibutan namin ng gasolina ang hukay. Hindi nagtagal nakaramdam kami ng yanig. Takot akong tumingin kay Ben na ngayon ay sinisindihan ang posporo na hindi pa rin umaapoy dahil nabasa sa basang lupa. Ben! May nakikita akong mga taong lumalabas sa hukay. Tulungan niyo po kami. Panginoon! Biglang lumiyab ang apoy. Napatras ako dahil muntik na itong umabot sa akin. Tumakbo papalapit sa akin si Ben at niyakap ako. Hinila niya ako papalayo sa hukay. Nakita namin kung paano dumikit ang mga paa nila sa lupa habang ang mga palay ay unti-unting nasusunog. May nakita akong 2 bata at ang mag-asawa. Pare-pareho silang nangisay habang ang kanilang katawan ay unti-unting natutunaw. Ben! Tapos na. Mahal. Tapos na. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang sikat ng araw ang mas sumunog sa mga balat ng aswang. Hindi nagtagal, lahat sila ay nasunog at naging abo. Ligtas tayo! Hindi tayo namatay! Maraming salamat, Panginoon. Nanatili kaming nakaupo doon habang tinitingnan na unti-unting nawawala ang mga apoy. Saan mo nakilala si Aling Tonya? Siya ang nagsabi sa akin na isang aswang si Kuya Piho. Siya rin ang nagsabi sa akin na hindi ko muna sabihin sa iyo ang tungkol sa lahat ng nalaman ko. Bakit? Siya nagbenta sa akin ng lupa. Sabi niya magandang lupa daw to. Maraming naaaning palay. Kaya pala, siya ang may gawa ng lahat ng ito sa atin. At pati na din sa kapatid mo. I'm sorry sa pagkamatay ni Kuya. Wala ka naging kasalanan. Tama ang mga narinig ko kanina. Nangyari din ang lahat ng yun dahil sa amin. Sana mapatawad niya pa kami. Hinawakan ko ang kamay niya at pinunasan ng dugong natuyo sa kanyang noo. Ben, anak! Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Nanay, Anong nangyari? May kumulpi ba sa inyo? wala nay. May nakainkwentro kami mga aswang. Mga aswang? Ay naninirahang aswang sa lupa na ito. Opo nay. Pero wala na po. Natalo namin sila. Diyos ko, salamat sa Diyos at hindi niyo sila pinabayaan. Ikaw, Iha, kumusta ang anak mo? Paano na lang kung may masamang nangyari? Anong ibig niyo sabihin? Anong anak? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo. Buntis ako, Ben. Buntis ka? Kailangan na natin pumunta sa ospital. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Mabilis kaming pumunta sa ospital na malapit. Agad akong inasikaso ng mga doktor pati na din si Ben. Ayaw pa nga niya kaming magpangamot muna habang hindi pa nasisigurado na maayos ang kalagayan ni baby. Matapos ang maraming test, sinabi sa akin ng doktor ang resulta. Hindi nagtagal pumasok sa room ko si Ben. Mahal, ano sabi ng doktor? Ben, Bakit?
May nangyaring masama? Wala, Ben. Maayos ang kalagayan ng bata. Talaga? Lord, marami pong salamat. Nakita ko kung paano pumatak ang kanyang luha habang hinahaplos ang tiyan ko. Nakangiti ko siyang niyakap. Pinag-alala mo ako eh. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na buntis ka? Gusto sana kitang isurpresa pero sa dami ng nangyayari, pati ako nakakalimutan ko ng buntis ako. Huwag mo nang gagawin ulit yun, ha? Hindi na din ulit mangyayari sa atin yun. Kumusta si nanay? Nasabi ko na sa kanya yung nangyari at hindi ito naging madali sa kanya. Kaya napagpasya niyang pamisahan ng lupa at kinuha ng mga pulis yung mga nakalibing na tao sa palayan. Tsaka kakasabi lang din niya sa akin na nakita nila ang buto at damit ng kapatid ko. At ang sunod na gagawin ay ililibing siya. Sana'y makapagpahinga na siya sa kapayapaan. At dito nagtatapos ang aking liham, mga kasityo pangil. Dahil ayaw ng asawa ko na doon pa ulit kami manirahan, ibinenta niya ang lupa at nanirahan kami sa may mas mataong lugar. Hindi naman ito kasing ingay kapag nasa syudad kaya okay lang sa akin. At ngayon ang panganay na anak namin ay 15 years old na. Maraming taon nang nakalipas simula noon. Kung tinatanong ninyo kung naging normal ba ang anak ko, ang sagot dyan ay opo. Walang sumpa o barang na nangyari at lubos akong nagpapasalamat dahil doon. Alam ninyo mga kasityo pangil, habang sinusulat ko ito natutunan kong habang may oras pa, pahalagahan natin ang bawat miyembro ng pamilya natin. Kung maaari, kumustahin natin sila. At huwag ninyong kalilimutang hindi kayo tatalikuran ng inyong pamilya kahit ano ang mangyari. Yun lamang po. Maraming salamat sa pagpili sa aking liham. Napakasaya kong naging bahagi ako ng channel ninyo. Muli ako si Olive. Maraming salamat sa pakikinig.